slight buff or major buff na nakuha niya sa Project Next at magiging hawak ito ni Few. Pasok na tayo sa loob ng ating laro. Aurora ang nakahuha ng game number 2. Tingnan natin kung mapuputol nga ba ang kanilang win streak o ipapatuloy nilang ibaon ang Team Falcons. Dami mga katanungan pa dito sa lineup ngayon ng Team Falcons. And again, kailangan mo ng proteksyon dyan sa mga butas na wall na yan. And talagang babahayan ng mga miyembro dito, lalo na ng Rome. Itong Joy na to kasi kailangan hindi maagawan to. And so far, no, talagang poke gaming lamang dito sa ating mid lane. At mukhang kailangan natin pantayan ang ating gold lane at this point, Wolf. Kasi tama yung sinabi mo, napakahirap na matchup ito para sa CC. Yeah. Level 1 siguro kakayanin but nagkaroon na ng dash itong Granger, it's gonna be easy. Also, yung CC hindi isang hero na pwede rin ipitin itong si Doming kahit dun sa may gold lane. Mahirap iwan yan unless talaga magsasacrifice si Super Marco na sa parts of the lane. Siguro ang MO na lang niya dito ay mag-clear na mag-clear. I wonder if the broken walls will pay, will give some factor dito na sa isang Joy. Oh no! Oh no! Oh my gosh. Oh no! Sobrang nahirapan din Flicker. Ginagamit! Nakaiwas pa si Super Makmak sa kamatayan doon sa naging tagpo na yun. Pero parehas sila gumastos ng Flicker, ha? Uy, nakakatakot yung ganong klaseng exchange. That would have been lethal para sa Team Falcons kung biglaan silang nawala ng gold laner via solo kill Few! Ayan na naman yung hook up Flicker din. Nagamit sa may Phantom Execution. Ogan ay Flicker din para maiwasan. First blood ay nakuha kaagad Yue. So ang problema din doon sa pag-recall out ni Super Marco na miss niya yung isang gold card. Aray. And the fact that Few died as well, this is a disastrous early game para sa side ng Falcons. At saktong-sakto, no, dahil sa kalamangan na hawak dito ng Aurora, unang turtle ay sila na magsisimula. Level 3 pa rin dito si Flap TC pero mukhang i-GG niya agad si Edward. Buti naman si Black TC. Makakatakas pa siya parang hindi nakakata. Si Edward ako ng kill ngayon. Hardcore din nagamit din. Kasabay nung ultimate. That electrifying beats. Ang katanungan ni makakahabol mo ba siya? Kaya lang ang problema, 4 ang miyembro ang tumatambay sa kanya at hindi pa nga nakuha yung Whirlpool. Oo, na-retrihan. Hindi actually na-retrihan ni Demon Kite. Pero ngayon Kyle TC naghahanap ng paraan na makapasok sa turtle. Pero mukhang medyo too late na. At secure na nga ito ng Aurora Gaming. Oh my God. Napakahirap ng bumalik sa ganitong klaseng disaster. Bukod sa nakuhaan na sila ng isang kill doon sa may mid lane tapos na bigyan pa tong kanilang gold laner na lalamang na naman itong si Granger, makapag-double lane na naman siya. Hindi pa nakakuha ng purple buff si LTZ. Hindi pa siya nakakuha ng turtle. Ang dami pang nakuha kills ng Aurora. This is a difficult scenario to win, especially if you're playing with a fighter gold lane setup. Tsaka parang at this point, no, aasa ka na lang na hindi tumama yung mga iron hook dito ni Light. Oo, aray ko po. Ubus ka agad yung plating dun sa may bandang gitna. Tiba-tiba si Yue dito bukod sa kill na nakuha niya earlier. Nasagad niya pa yun. Ako po, hirap na ito. Abysmal pare ang naging early game ng Team Falcons. 2,000 na ang kalamangan ng Aurora Gaming. And when you're looking at Angela compositions, mukhang late game pa natin naantayin. Maliban na lang! Ayun na yung hard guard. Patay si Light. Nagamit na rin yung Defying Beats. Pero si Ogen, makakaya niya ba na iwasan? Hindi. Dahil yung Torlos ang kikitin sa kanyang buhay, sabay available na rin ang War Axe ang aga nito para kay DK. Pero at least may nakuha ng kill si Carl TC. Nagkakaroon ng slight 1v1 doon sa may bandang ibaba pero si Edward ngayon ay makakuha na rin ng maraming plato doon sa may bandang itaas. 85 gold lamang ang kanya nakuha at may slight 2v1 dito sa may bandang ibaba. Fast naman ang Team Falcons for now. Kailangan lang nilang actually pag mga gandong punto ka dapat ipagpasalamat mo na hindi kayo nasusubsob ng husto. Pero yung hard guard ay na-force na rin kagad dito kay Few. May mga ultimates kagad na nagamit. Nilalagay ko yung sitwasyon ko sa Falcons. Parang hanggang ngayon maski sila may mga tanong din sila doon sa nangyayari ngayon. Kaya take a miracle for them. Kailangan magkamali din yung Aurora sa ganitong scenario, pero yung Aurora, they have played this draft so many times. At least yung ganitong klase ng style. Sustain parang Edward. Oh, yun ang kinagat na, hindi na makakatakas si Ogen. At hindi nga rin nagamit yung kanya flicker, pero nandoon yung Defying Beats. Makakatakas dito si Doming. Same with Light.
bitin pa yung damage ni Kyle TZ mga kaibigan at mabilisan lang nilang kukunin itong ikalawang pagong. That's gonna be the second turtle of the game, secured by Aurora Gaming once more. Lobo pa nga ng 3,000 ang kanilang kalamangan. Nahihirapan na si Kyle TZ na makahanap ng target at agaran na rin babagsak ang turret dito sa may bandang iba pa. Nahook pa nga dito si Flap TZ pero na-block ng kanyang abusive strike. Okay, ngayon lalaban na rin ata. Edward, sinasalo lang ang damage ng mga miyembro dito ng Team Falcons. Pero ito na ang pagbawi ng Aurora at ng Northern Lights. Pinagpapadala dito si Ogen, nagamit na rin yung kanyang ultimate. That Raging Sandstorm ang naligtas sa kanyang buhay. Pero may panggugulo pang gagawin. Okay, buti na lang nakuha pa ni Kyle yung orange niya. Unfortunately, yung Raging Sandstorm na yun ang pinaka-reliable stun lang ng Falcons. Apart from that, meron lang silang mini-stun mula dun sa tangle mula kay Few. Pati na rin dun kay Supermark with that curtain call. Pero sobrang importante ng Raging Sandstorm na yun. In fact, in the first 5 minutes, we have not seen a good ultimate mula kay Ogwen na ginamit nila offensively. Meron silang damage kay Kyle, pati kay Few, pero hindi nila mahawakan yung mga players ng Aurora because of that. Whereas, itong Team Aurora, meron silang reliable suppress, meron silang traction pulse, and of course, yung damage output na doon din para sa kanila. So, patagal natin tinitignan tong laro na to. Mas lalo nating nakikita kung gaano kahirap ipanalo to para sa side ng Falcons. Season 15 din lang pala no, yung pinakahuling laro dito ni Angela sa ating liga kung saan ginamit ito ni Sindel mula sa AP Bren. I think the substitute mid laner from last season para sa AP Bren before the massive rehaul. And nakakatuwa lang makita na ngayon ay nagpapalik ito sa kamay ni Few pero sadly hindi ito gumagana sa ngayon. Lumalaki lamang ang goal lead ng Aurora, pumatak na nga ng 4,000. Nako, yung pagong ay pabuhay na rin in a few. At si Kyle TZ pilit na ihinahabol yung kanyang sarili doon sa gold na nakuha. Malaking gold na nakuha dito ni Demon Kite. Ngayon naman na din yung hook na naman ni Bloody Hunt. Sabay nagamit din yung Raging Sandstorm pero nakapag-Winter Cross si Light. Naiwasan yun. Edward, kalahati kanyang buhay pero nagamit nila 3-5 minutes kaya lang di nila mamamaximize. Sumanib din yung hard guard dito ni Few. Again, hindi nila na-maximize. Hindi talaga nila mapasok yung turtle pit. Kahit pa sabihin natin na gamit na yung kain, nakasapi na doon sa Joy, para bang hirap na hirap pa rin makahanap ang Team Falcon sa paraan na makapasok sa pit. And yung exact opposite naman niya para sa Aurora. They are getting everything that they wanted. Imagine, nakakuha na sila ng 2 turrets sa may top lane at 7 minutes and 30 seconds. Tapos, Halberd para kay Demon Knight para counterin agad yung healing mula dito kay Few. Para ba nahanap agad ng side ng Aurora Gaming ang sagot? Hindi pa na ibabato yung problema ng Team Falcons. Sinagot na ito ng Aurora Gaming. And let's talk about, this is a very hard question. Ano pa bang kailangan gawin ng Team Falcons right now? Tiis pogi ba hanggat mag-equilibrium? Tiis pogi hanggang mag-equilibrium, number 1. Second, coordinate yung kanilang mga spells. Hopefully, ma-maximize Raging Sandstorm. Wala din naman kasi mga Purify yung mga members dito ng Aurora. So siguro yun yung way nila para mag-initiate. Pero kung papansinin natin, yung Falcons, hindi nila kino-coordinate yung spells nila. Ang ine-expect ko rin dito is, itong si Flap and Super Marco dapat din magkasama. Ang lalim nandun na rin si Light. Actually 5 miyembro na kaagad ng Northern Lights ang nagtungo sa itaas at na maalam kaagad si Ogwen for that na to, pre. Oh no, medyo nagka-crumble na ang Team Falcons in this game number 3. Matapos ang kanilang napakagandang performance in game 1. Para bang medyo nawawala dito sa game 3 with a 7K gold dito. Aurora ngayon, kontrolado ang laro! Walang hook, oh my goodness. Hindi na rin nakagalaw si Super Makmak. Ngayon, malaya na nilang kukunin yung gitnang tore. And si Edward, ang hirap na hirap. Oy, wait lang, may hook din and flicker na ginawa dito si Light. Mabuti na lamang yung walang tinamaan. So, Kyle TZ, tinatry lang niyang paliitin or mag-damage control. Pero pre, sobrang laki na nito. 9 minutes, 7K ang gold lead. Yep. Demon Knight is level 14, 9 minutes in to this game. Ganun kahirap ang scenario. They will get the Lord easily. Lahat ng mga members kayo ng Aurora, napakalakas na. Even si Yume, threat na sa ngayon. Not even talking about Doming, Kite. May Sky Piercer for sure. At pati na rin yung Malefic Roar. Aray. 2K gold lead just on the gold laner. Tignan mo sa jungle, 2,000 din. Almost 1K
on the side of Uranus and Destiroth. Kailangan dumepensa dito ng Team Falcons. Sinabi ni Wolf kanina na ang kailangan gawin dito ng Team Falcons ay tiis pogi hanggang mag-equilibrium. Ang equilibrium ay nangyayari ng 50,000 gold. Lagpas ang layo pa ng kakayuri ng Team Falcons. At ang first step dito ay kailangan nilang madepensahan yung push na ibabato dito ng Aurora Gaming with a 10k gold lead 10 minutes in. Men, kulang sila sa range damage ha. Kailangan dumikit at lumapit ng mga miyembro ng Falcons. Pero sa likuran, ito yung raging Sandstorm nagamit din. Pero si Light ay natulog agad sa kami ni Super Makmak. Ito na ata pag-aabawi. Inaantay din ng Super Makmak ng Team Falcons. Ngayon naman yung nakakuha din ng kill si Kyle TZ. Yue versus Super Makmak. Atrasan muna siya dito pero may Lord pa sila nakasama. At si Kyle Few na lang ang natitira. Kaya pa nila depensa nito parang hindi na nga dahil nagsasama-sama na ang Northern Lights para tapusin ang seryeng ito. At tuloy ang win streak para sa Aurora Gaming.